Ang sabi ni ka-TH dito na si Levi Migs 77. Sir Elmo, good morning. Always watching po. Ingat po kayo parati. Sir, mayroon ng hukay ang uncle ko sa lupa nila at may nakitang kahoy na pormang gitara. Ano po ang ibig sabihin nito? Mga ka-TH, sa mundong ito ng paghahanap, bawat kakaibang bagay na nahuhukay natin sa ilalim ng lupa ay hindi pwedeng baliwalain. Hindi ito basta-basta basura o kalat lamang, lalo na kung ang hugis nito ay sadyang nililok o hinubog na parang isang gitara. Ang gitarang kahoy ba na ito ay isang directional sign na nagtuturo kung nasaan ang target? Isa ba itong marka na nagsasabi kung gaano pa kalalim o kalayo ang bibilangin natin? O baka naman ito ay isang matinding babala na pwedeng maglagay sa iyo sa panganib? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang aking sariling pagbasa sa kakaibang markang ito para hindi kayo maligaw o mapahamak sa inyong site. Kaya alamin natin mga ka-TH ang totoong kahulugan nito. Mga ka-TH, kapag sinabi nating marka na iniwan ng mga sundalong Hapon, dapat nating itatak sa ating isipan na ang mga hugis na ito ay bihirang maging aksidente o gawa-gawa lamang ng kalikasan. Para kay ka-TH, kung ang uncle mo ay nakahukay ng kahoy na pormang gitara, may malalim na dahilan kung bakit ganoon ang naging disenyo nito. Sa sarili ko pong pagbasa at karanasan sa larangang ito, ang gitara ay binubuo ng dalawang mahalagang parte na may magkaibang kahulugan. Yan ay ang katawan at ang lieg nito. Unahin natin ang katawan ng gitara. Ang malaking bilog o hugis itlog na bahagi nito ay madalas na tumutukoy sa isang chamber o isang malaking espasyo sa ilalim ng lupa kung saan nakatago ang deposito. Kung mapapansin ninyo, ang gitara ay may butas sa gitna at may bakanting espasyo sa loob nito. Ito ay isang visual representation na nagpapahiwatig na may vault o silyadong kwarto kayong madadaanan. Ang susunod naman ay ang neck o ang lieg ng gitara. Dito sa mahabang bahagi na ito, madalas itong nagsisilbing isang pointer o directional sign. Ang lieg ng gitara ay parang araw o palaso na nagtuturo ng direksyon. Ibig sabihin kung saan nakaturo ang dulo ng leeg na iyan, doon ninyo dapat hanapin ang susunod na galaw o ang mismong lokasyon ng kayamanan ni Yamashita. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang materyales. Bakit kahoy ang ginamit at hindi bato? Karaniwan, ang mga sundalong Hapon ay gumamit ng mga matitigas na uri ng kahoy tulad ng yakal, kamagong o mahogany na sadyang pinapahiran ng mga kemikal, langis o uling para hindi ito madaling mabulok kahit lumipas ang ilang dekada sa ilalim ng lupa. Kung ang kahoy na nahukay ng uncle ni ka-TH natin dito ay buo pa, makinis ang pagkakalilok at malinaw mong makikita ang hubog ng isang gitara, mas mataas ang tsansa na ito ay isang tunay na marka at hindi lang ugat ng puno na nagkataong nagmukhang gitara. Paano nga ba natin ito babasahin ng tama para hindi masayang ang ating pagod sa paghuhukay? Mayroon tayong tatlong simpleng hakbang na pwedeng gawin gamit ang ating sariling diskarte kahit wala tayong mga mamahaling modernong kagamitan. Unang hakbang ay sukatin ang haba. Sa mga secret codes ng paghahanap, ang sukat ng isang marka ay may direktang koneksyon sa distansya. Kunin ninyo ang kabuuang haba ng gitarang kahoy
gamit ang ruler o tape measure. Sukatin ito sa pulgada o inches o sentimetro or centimeters. Sa karaniwang pagbasa, ang bawat pulgada o sentimetro ng isang hawak na marka ay maaaring katumbas ng metro o talampakan o feet sa aktual na layo sa loob ng hukay. Halimbawa, kung ang gitara ay may 12 pulgada o 12 inches, maaaring ang susunod na mahalagang punto o ang mismong deposito ay may layong 12 meters o 12 feet. Yan, 12 meters o 12 feet pa mula sa pwesto ng markang iyan. Ang pangalawang hakbang ay tignan ang orientation nito. Napakahalagang mapansin kung paano nakabaon ang gitara nang ito ay matagpuan. Nakatayo ba ito na parang may tumutugtog o nakahiga ng patag? Kung ito ay nakahiga, sundan ninyo ng diretso kung saan nakaturo ang dulo ng leeg nito. Kung nakaturo ito pahiga, doon kayo mag-focus. Kung nakatayo naman ito na ang leeg ay nakaturo pababa, malinaw na sinasabi ng mga sundalong Hapon na ang target ninyo ay nasa mismong ilalim pa ng pwestong iyan. Kaya huwag kayong lilihis ng direksyon hanggat hindi ninyo nasusuri ang orientation nito. Ang pangatlong hakbang, mag-check para sa enclosed signs. Suriin ninyong mabuti ang mismong katawan ng gitara. May nakaukit ba sa ibabaw nito? May mga kakaibang hiwa ba o tuldok? Minsan, ang mga ganitong gawa sa kahoy ay nagsisilbi na ring container o tagatago ng mas maliliit na lead markers o mga piraso ng semento sa loob. Subukang katukin o tignan kung may nakatagong maliit na papel, metal o kakaibang bato sa loob o sa likod ng kahoy na iyan na maaaring magbigay ng mas eksaktong detalye sa inyong operasyon. Ngayon, dito sa parting ito, gusto kong magbigay ng seryosong paalala para kay ka-TH na si Levi Mix at syempre sa kanyang uncle. Ang paghahanap ng kayamanan ni Yamashita ay hindi isang laro. Kapag nakakita na kayo ng mga kakaiba at detalyadong marka tulad ng gitarang kahoy na ito, ibig sabihin ay papasok na kayo sa tinatawag nating mainit na area or hot area. Malapit na kayo sa silyadong bahagi. Pero kasabay nito ang pagtaas ng panganib mula sa mga booby traps na iniwan ng mga sundalong Hapon. Ang mga kakaibang hugis na kahoy ay minsan ding ginagamit bilang mga trigger points o mechanical traps. Ang ibig kong sabihin, kapag basta-basta mo itong hinila, ginalaw o binaliwala ng walang pag-iingat, baka may makawalang mabigat na bato, kumuha ang lupa o may mag-release ng nakakalasong kimikal. Kung napansin ninyo na sa paligid ng kahoy ay may mga kasamang uling, gas o kakaibang amoy na parang bulok na itlog, huminto muna kayo pansamantala. Ang uling at gas ay madalas ilagay para protektahan ang deposito sa baha. Pero ginagamit din itong sinyales na may chemical trap sa malapit. Kaya huwag kayong basta-basta hihinto o mawawalan ng pag-asa kung pagkatapos ng kahoy ay hindi ninyo agad makita ang ginto. Ang pagkakita sa marka ay hudyat na tama ang inyong tinatahak na landas. Ngunit paalala rin ito na triplihin ang pag-iingat. Kaya laging unahin ang kaligtasan ng buhay bago ang anuman. At isang malaking salamat ulit sa iyo, ka-TH Levi Mix, sa pagbabahagi ng iyong komento. Sana ay nakatulong ang pagbasang ito sa iyong uncle para sa inyong paghuhukay sa inyong lupa.
Mag-ingat kayo palagi sa site at huwag magmadali. Kayo naman, mga ka-TH, nakakita na ba kayo ng katulad na hugis gitara o iba pang kakaibang instrumentong gawa sa kahoy o bato sa inyong mga site? Ano ang naging karanasan ninyo nang ituloy ninyo ang paghuhukay? I-comment ninyo ang inyong mga kwento sa ibaba para mapag-usapan natin at makapagpalitan tayo ng kaalaman. At laging tandaan, ang tunay na kayamanan ay nasa tamang kaalaman at pag-iingat. At dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.